Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 601. Sir, simula nang pumasok siya ay ganito na siya. Hindi siya kumikibo at hindi umimik. She's been in this position the whole time. Tumango si Mr. Go. Mukhang tama ang sinabi niya sa pinuno. Wala sa magandang mood si Ning Wushuang. Buksan mo ang pinto. I want to take her away. Sabi ni Mr. Go. Pagkatapos, idinagdag niya, ito ang utos ng pinuno. Yes, sir. Bubuksan ko agad ang pinto. Tumango si Mr. Go. Tumango si Mr. Go. Pagkabukas ng pinto, pumasok siya. Bagamat si Ning Wushuang lang ang nasa selda na ito, halatang matagal nang hindi nalilinis ang lugar na ito. Napakasama ng amoy. Tinakpen ni G. Go ang kanyang ilong at sinabi kay Ning Wushuang, Ning Wushuang, ang swerte mo ay narito. Nagustuhan ka na ng pinuno. Hindi mo na kailangan pang makulong. Bumangon ka at sumama sa akin. Makikita mo ang pinuno. Narinig ang mga salita ni Mr. Go, hindi kumikibo at hindi nag-react si Ning Wushuang. Para bang wala siyang narinig. May inggit at takot ang bantay ng bilangguan sa tabi ni Mr. Go. Nagbago ang kapalaran ni Ning Wushuang matapos mapili ng pinuno. At the same time, medyo natakot siya. Ito ang babaeng nagustuhan ng pinuno. Buti na lang, magalang pa rin ito sa kanya. Bagamat may mga iniisip siya, wala siyang oras para gawin iyon. Kung hindi, hindi niya magagawang panatilihin ang kanyang buhay. Ning Wushuang, kinakausap kita. Hindi mo ba ako naririnig? Nang makitang hindi tumugon si Ning Wushuang sa kanyang mga salita, napangiwi si Mr. Go sa hindi kasiyahan. Gayunpaman, agad niyang naalala na ito pala ang babaeng nagustuhan ng pinuno. Dapat siyang maging mas magalang sa kanya. Ning Wushuang, Miss Ning, nagustuhan ka na ng pinuno. Ikaw na ang asawa ng pinuno namin mula ngayon. Hindi mo na kailangang manatili pa sa maduming lugar na ito. Bilasan mo at sumama ka sa akin. Sabi ni Mr. Go. Sa oras na ito, sa wakas ay itinaas ni Ning Wushuang ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Mr. Go nang walang ekspresyon at sinabing na naginip siya. Kahit mamatay ako, hindi ko siya pakakasalan. Ang mga salita ni Ning Wushuang ay nagpabago sa ekspresyon ni Mr. Go. Binigyan siya ni Leader Kyo ng tungkulin na harapin si Ning Wushuang. Kung hindi niya maintindihan, kasalanan niya iyon. Miss Ning, sana ay hindi ka maging impulsive. Kailangan mong isaalang-alang ito ng mabuti. Kung susundin mo ang aming pinuno, hindi mo na kailangang manatili pa rito at magdusa. Tingnan mo kung gaano kagulo ang kapaligiran dito. Hindi talaga ito tumutugma sa iyong katayuan. Nag-aalalang sabi ni Mr. Go. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Ning Wushuang ay pareho pa rin. Halatang hindi siya natinag sa sinabi nito. Kaya naman, nagpatuloy si G. Go. Tapat sa iyo ang aming pinuno. Mula nang makita ka niya, hindi ka niya makakalimutan. Pagkatapos mong pakasalan siya, tiyak na mabubuhay ka ng masaya. Walang pagpipilian si Mr. Go kundi ang gumanap bilang isang matchmaker, ngunit halatang hindi siya masyadong pamilyar sa papel na ito, kaya hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag ng detalyado. Kung ordinaryong babae lang iyon, siguradong matutuwa siya kung mabubuhay siya ng maayos. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magulong panahon ngayon, at ito ay sapat na upang mabuhay, lalo na ang mamuhay ng komportable. Gayunpaman, malinaw na naiiba si Ning Wushuang. Siya ay isang batang miss mula sa isang mayamang pamilya. Anong uri ng magandang buhay ang hindi niya naranasan noon? Kaya, ang mga salita ni G. Go ay hindi man lang nakaakit sa kanya. Gayunpaman, nagliwanag ang mga mata ni Ning Wushuang. Mukhang may naintindihan siya at sinabi kay Mr. Go, kung talagang gusto niya ako, bakit niya gagawin ang isang bagay sa pamilya ko? Hindi ba't ang tatay mo ay isang matandang matigas ang ulo na hindi? Sumasang-ayon sa panukala ng pinuno. Si Mr. Go ay nag-iisip ng isang hakbang nang marinig niya ang mga salita ni Ning Wushuang. Hindi man lang niya ito inisip at walang malay na sinabi, hindi, ang ibig kong sabihin ay ang iyong ama ay isang especially iya para sa korte ng imperial at nagtaksil sa pinuno. Bagamat gusto ka ng pinuno, hindi niya maaaring baliwalain ang damdamin ng kanyang mga kapatid. Kaya, maaari lamang niyang patayin ang iyong ama.
Gayunpaman, ang pinuno ay labis ding nalulungkot tungkol sa bagay na ito. Hindi niya nais na gawin ito. Oh, nakikita ko, walang tiwala na tumanggaw si Ning Wushuang sa kanyang ulo. Inosente siya noon, pero hindi siya tanga. Ang pagganap ni Mr. Go ngayon ay nagpakita na ito ay hindi isang simpleng bagay. Ang kanyang pamilya ay hindi isang especially iya. Dahil lang sa hindi pumayag ang kanyang ama na ipakasal siya kay Leader Cho kaya ito naghiganti sa kanyang pamilya ng ganito. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Ning Wushuang ay napuno ng panghihinayang. Kung hindi siya lumabas para maglaro, hindi niya makikilala ang pinuno ng kalaban. Hindi siya mahilig sa kanya, at ang kanyang ama ay hindi sana mabugbog hanggang mamatay dahil sa pagtanggi sa proposal ng kabilang partido. Pare, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Sinaktan kita at ang lahat. Umiyak si Ning Wushuang sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita dahil gusto niyang maghiganti para sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. Kaya na, si Ning Wushuang, na nakagawa ng desisyon, ay tumayo na parang walang nangyari at mahinahong sinabi kay Mr. Go! Ano? Ang biglaang pagbabago ni Ning Wushuang ay nagulat kay Mr. Go! Pagkatapos, naunawaan niya na ang kabilang partido ay pumayag na pakasalan ang pinuno. Natuwa siya, kahit na curious siya sa pagbabago sa ugali ni Ning Wushuang, ayaw niyang masyadong pakialaman ito. Hanggat pumayag si Ning Wushuang na pakasalan ang pinuno, maituturing na kumpleto ang kanyang misyon. Ang iba pang mga bagay ay hindi mahalaga sa lahat. Mabilis na binuksan ng jailer ang pinto ng selda para sa kanilang dalawa. Naunawaan na niya ngayon na ang magandang preso na ito ay malapit ng maging asawa ng amo ng kanyang amo. Ang kanyang katayuan ay biglang naging napakataas, at natural na hindi siya nang ahas na saktan siya. Sa makatuwid, siya ay napakamagalang. Walang ekspresyong sumunod si Ning Wushuang sa tabi ni Mr. Go habang naglalakad sila palabas ng bilangguan. Pagtingin sa magandang sikat ng araw sa labas, nanlamig ang kanyang puso. Pare, please don't worry. Maghihiganti talaga ako para sa'yo. Kapag nakaganti na ako, pupunta ako sa impyerno para hanapin ka. Napaisip si Ning Wushuang sa kanyang puso. Pinag-isipan na ito ni Ning Wushuang. Una, papayag siyang pakasalan ng pinuno ng kalaban. Pagkatapos, gagamitin niya ang kanyang katayuan para maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng pinuno at ni Mr. Go at makahanap ng pagkakataon na maalis si Mr. Go. Pagkatapos, papatayin niya ang pinuno ng kalaban para maghiganti sa kanyang ama. Gayunpaman, nang naisip niya na kung gagawin niya ito, kailangan niyang matulog sa taong nagparamdam sa kanya ng pagkasuklam, nakaramdam siya ng isang alon ng pagkasuklam. Gayunpaman, siya ay isang mahinang babae lamang. Sa lipunan ngayon, kung gusto niyang ipaghiganti ang kanyang ama, ito lang ang tanging paraan. Kaya naman, kahit na nakakadiri, titiisin niya ito. Kabanata 602. Matapos mailabas si Ning Wushuang sa kulungan, naghugas siya at ipinadala sa likod bahay ng pinuno ng Cho ni Mr. Go. Kahit na nakita na niya ang kagandahan ni Ning Wushuang noon, ang pinuno ng Cho ay naaakit pa rin sa kanyang kagandahan nang makita niya itong muli. Siguradong siya na ang pinakamagandang babae na nakita niya. Muli siyang napabuntong hininga. Mabuti ang magkaroon ng kapangyarihan. Kung ordinaryong gwardya pa lang siya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng ganoong kagandahan kahit na nakilala niya ito. Miss Ning, you have been wrong. I'm very sorry about your family's matters. I had no choice as I had to consider the feelings of my brothers, so I can only do this. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong ama sa maling pagpili. Gayunpaman, huwag kang mag-alala, pakikitunguhan kita ng maayos sa hinaharap at hindi ko hahayaang magkamali ka, ang paimbabaw na sinabi ng pinuno ni Ning Wu. Halos masuka si Ning Wushuang sa mapagpanggap na kilos ni Leader Cho. Sa kabutihang palad, nahawakan niya ito. Gayunpaman, ang kanyang ama ay pinatay na niya, at gusto pa rin niyang akusahan siya ng mali. Nais niyang pasanin ng kanyang ama ang isang krimen kahit na siya ay namatay. Ang hamak na babae na ito ay nagpapasalamat sa pinuno, sabi ni Ning Wushuang sa pinuno ng Cho na may nakaawang tingin. Dahil sa ekspresyon ni Ning Wushuang, halos mahulog muli ang pinuno ng Cho sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa katawan ni Ning Wushuang. Gayunpaman, ang kagandahan ay nakatadhana na sa kanya, kaya't hindi siya nagmamadali.
Ayaw niyang mawala ang pagiging cool niya sa harap ng dilag. Good, good. Buti na iintindihan mo ang mga paghihirap ko. Magpahinga ka muna ng mabuti. Pagkatapos kong talunin ang mga bastard na iyon mula sa Imperial Court sa labas, siguradong magdaraos ako ng isang engranding seremonya para sa iyo at pakakasalan kita, masayang sabi ng pinuno ng Chu. Sabi ni Leader Chu na puno ng saya ang mukha. Sa sandaling ito, nadama niya na siya ay makapangyarihan sa lahat, at walang makakapigil sa kanya. Salamat sa iyong mabuting hangarin, pinuno. Hanggat tinatreto mo ako ng mabuti, ang hamak na babae na ito ay walang pakialam sa seremonya, sabi ni Ning Wushuang. Paano naman yan? Huwag kang mag-alala, tiyak na mabubusog kita at gagawin kitang pinakamasayang nobya sa buong mundo. Tinapik ng pinuno ng Chu ang kanyang dibdib at nangako. Pagkatapos ay magpapasalamat ako sa pinuno para sa kanyang mabuting hangarin, sabi ni Ning Wushuang. Pagkatapos noon, mukha siyang nag-aalangan. Napansin din ni Leader Qiu ang pagbabago sa ekspresyon ni Ning Wushuang. Nagtataka niyang tanong, Beauty, anong pinagkakaabalahan mo? Tell me, I promise to help you solve it. Sa oras na ito, punong-puno ng sarili si Leader Qiu, kaya natural niyang hinarap ang bagay ni Ning Wushuang. Panginoon ko, may isang bagay na hindi alam ng hamak na babae na ito kung paano sasabihin. Saglit na nag-alinlangan si Ning Wushuang bago nagsalita. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Walang tagalabas dito, sabihin mo na lang. Sabi ni Leader Chu, sige, then I'll say it. I've always admired you. It's my honor to be able to marry you. I also want to serve you for the rest of my life. Sana pumayag ka, sabi ni Ning Wushuang. Oo naman, babae kako, natural, ako lang ang mapagsilbihan mo. Sabi ni Leader Chu na may pagkalito, ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong hilingin kay Milord na huwag akong ibigay kay Mr. Go. Kung hindi ako gusto ni Milord, edi huwag mo akong ibigay sa kanya. Malungkot na sabi ni Ning Wushuang. Sinumang lalaking makakita ng ekspresyong iyon ay hindi sinasadyang magkaroon ng pagnanais na protektahan siya. Walang exception si Leader Chu. Bukod dito, mayroon siyang nararamdaman para kay Ning Wushuang. Siyempre, mas gusto niyang protektahan siya. Kailan ko sinabi na ibibigay kita kay Mr. Go? Huwag masyadong mag-isip. Hindi ko gagawin yun, sabi ni Leader Chu. Sa lipunan ngayon, hindi bihira para sa mga lalaki na magbigay sa isa't isa ng mga babae. Gayunpaman, labis na nagustuhan ni Leader Chu si Ning Wushuang. Paano niya nagagawang ibigay sa iba ang babaeng gusto niya? Thank you, my lord. I'm relieved, sabi ni Ning Wushuang na may maluwag na ekspresyon. Pero bakit mo naman nasabi? Medyo natarante si Leader Chu. Logically speaking, hindi sasabihin ni Ning Wushuang ang mga ganoong salita ng walang dahilan. Dapat may nangyayari. Panginoon ko, hindi ko ba pwedeng sabihin? Sabi ni Ning Wushuang. Hindi. Dapat mong sabihin ito. Ang mga salita ni Ning Wushuang ay lalong nagpa-curious kay Leader Chu. Ngunit, kung sasabihin ko ito, natatakot akong sisihin ako ng Milord sa pagtatangkang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ninyo ni Mr. Go, sabi ni Ning Wushuang. Anong kinalaman nito kay Mr. Go? Sabihin mo ng malinaw. Hindi nasisiyahang sabi ni Leader Chu. Agad na nagpakita ng takot si Ning Wushuang. Nakita ni Leader Chu ang kanyang ekspresyon at bahagyang pinigilan ang sarili. Sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi kita masisisi. Okay, tapos sasabihin ko. Tila medyo natakot si Ning Wushuang. Natatakot siyang tumingin kay Leader Chu at sinabing, dati, kapag pumupunta si Mr. Go sa bahay ko, lagi niya akong tinitingnan ng masama. Sinasamantala niya pa nga ako kapag walang pumapansin. Siyempre, hindi ako pumayag. Tutal, lagi kong hinahangaan si Milord at si Milord lang ang nasa puso ko. Pero, mahina lang akong babae at hindi ko kayang labanan ang lahat. Nang marinig ito, nag-aapoy na sa galit ang mga mata ni Leader Chu. Nang makitang huminto si Ning Wushuang, malungkot niyang sinabi, magpatuloy. Oo, malumanay na sinabi ni Ning Wushuang, sa kabutihang palad, maaaring mayroon siyang pag-aalinlangan tungkol sa Milord, kaya hindi siya samobra. Gayunpaman, nang ilabas niya ako sa selda ng bilangguan, gusto niyang samantalahin muli ako. Sinubukan kong lumaban, kaya sinabi niya sa akin na huwag lumaban. Kapag pagod na si Milord sa pakikipaglaro sa akin, hihilingin niya sa iyo na palitan mo siya.
Sa oras na iyon, tiyak na sumang-ayon ka sa kanya. Ako pa rin ang magiging kanya. Si Ning Wushuang ay malapit nang umiyak. "My lord, ayoko talagang samahan si Mr. Go. Please don't give me to him, okay?" Bastos. Malakas na nagmura si Leader Cho. Gayunpaman, ang sumpang ito ay hindi nakadirekta kay Ning Wushuang. "This bastard actually dared to do such thing behind my back. Siguradong hindi ko siya mapapatawad." "My lord, hindi mo ba masisisi si Mr. Go?" sabi ni Ning Wushuang. "Ano, gusto mo siya?" sabi ni Leader Cho na may malungkot na ekspresyon. "Hindi, si Mr. Go ang kanang kamay ni my lord. Ayokong magdulot ng awayan sa pagitan ni my lord at Mr. Go dahil sa usapin ko. At saka, walang ibang naruroon sa oras na iyon. Siguradong hindi aamin si Mr. Go." Kumilos si Ning Wushuang na parang napakamaalalahanin niya kay Leader Cho. "Don't worry about this matter. Ako na ang bahala. Magpahinga ka ng mabuti. Aalis muna ako," sabi ni Leader Cho na may galit sa mukha. Pagkatapos noon ay umalis na siya nang hindi lumilingon. Nang makitang unti-unting nawawala ang likod ni Leader Cho, nawala ang nakakaawang ekspresyon sa mukha ni Ning Wushuang at napalitan ng kakaibang ngiti. Kabanata 603. Pagkaalis ni Leader Cho sa likod bahay, hindi nag-improve ang mood niya. Kung ito ay sa nakaraan, hindi siya maniniwala sa isang panig na salita ni Ning Wushuang. Gayunpaman, iba na ngayon. Malaki ang pag-aalala niya kay Ning Wushuang. Bukod dito, talagang napakaganda ni Ning Wushuang. Sa kanyang opinyon, normal lang na magkagusto si Mr. Go sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging matapang si Mr. Go. Talagang naglakas loob si Mr. Go na samantalahin si Ning Wushuang nang malaman niyang gusto niya ito. Bukod dito, gusto pa niyang ibigay sa kanya si Ning Wushuang. Isa lang itong panaginip. Sa pag-aakalang sinamantala ni G. Go ang gayong maselang kagandahan, hindi ito matanggap ni Leader Kyo kahit na walang nangyaring hindi maibabalik. "Pumunta ka at hilingin kay Mr. Go na pumunta dito." Inutusan ni Leader Kyo ang katulong sa tabi niya. "Oo," sagot ng katulong. Hindi nagtagal at lumabas si Mr. Go sa tabi ni Leader Kyo. Palagi niyang pinahahalagahan ang mga utos ni Leader Kyo, kaya sa tuwing gustong makita siya ni Leader Kyo, maaari siyang magpakita sa tabi ni Leader Kyo sa maikling panahon. Si Mr. Go ay halatang matalinong tao. Alam niya kung paano niya nakuha ang lahat ng mayroon siya ngayon at kung gaano karaming mga tao ang nasaktan niya sa proseso ng pagkuha ng kanyang kasalukuyang posisyon. Sa makatuwid, maaari lamang niyang panatilihin ang kanyang kasalukuyang posisyon at buhay sa pamamagitan ng pagpapasaya kay Leader Kyo. Natural, binigyan niya ng malaking kahalagahan ang mga utos ni Leader Kyo. "Leader, hinahanap mo ba ako?" tanong ni Mr. Go. Walang sinabi si Leader Kyo. Nakatitig lang siya kay Mr. Go nang malapitan. Dahil sa kanyang pagkilos ay hindi komportable si Mr. Go, ngunit hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang kawalang kasiyahan. "Hayaan mong tanungin kita, ano ang tingin mo kay Ning Wushuang?" Sa wakas ay nagtanong si Leader Kyo pagkaraan ng mahabang panahon. Nang makitang ibinuka ni Leader Kyo ang kanyang bibig, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mr. Go. Medyo kakaiba ang pakiramdam niya sa sitwasyong ngayon, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngayong ibinuka ni Leader Kyo ang kanyang bibig, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Bilang tugon sa tanong ni Leader Kyo, walang iniisip na sinagot si Mr. Go. Si Miss Ning ay natural na isang bihirang kagandahan. Ang kanyang talento ay walang kapantay, at sino mang lalaki na makakakita sa kanya ay matutukso. Siyempre, sa aking palagay, ikaw lang ang karapat-dapat sa kanya. Alam ni Mr. Go na gusto ni Leader Kyo si Ning Wushuang, at naghahanda siyang pakasalan si Ning Wushuang, kaya natural na pinili niyang magsabi ng maganda. "Oh, so sinasabi mo na natutokso ka rin?" sabi ni Leader Cho. Hindi alam ni Mr. Go kung bakit sinabi iyon ni Leader Kyo, pero pinilit niyang sabihin, "Oo, syempre naa-attract ako sa isang tulad ni Miss Ning, pero huwag kang mag-alala, Leader, wala akong maling iniisip." Si Mr. Go ay nagsasalita ng totoo. Talagang naantig siya kay Ning Wushuang. Gayunpaman, siya ay isang babae na tinitingnan ng pinuno. Siya ay natural na hindi magkakaroon ng anumang hindi tamang pag-iisip. Kung sinabi niya na hindi siya na-move,
hindi ba ibig sabihin ay walang magandang taste ang pinuno? Kaya, natural na hindi niya masabi yon. Gayunpaman, napuno pa rin ng galit ang puso ni Leader Cho sa mga salita ni Mr. Go. Hindi niya akalain na talagang aaminin ni Mr. Go na may nararamdaman siya para kay Ning Wushuang. Kung tungkol sa pagsasabing wala siyang maling pag-iisip, hindi siya naniwala. Dahil simula nang mahulog siya kay Ning Wushuang, palagi na siyang may mga hindi tamang iniisip. Hinuhusgahan niya ang iba ayon sa sarili niyang pamantayan at natural na naisip na si Mr. Go ay mayroon ding ganoong mga iniisip. Kaya naman, si Leader Q, na noong una ay nag-aalinlangan sa mga salita ni Ning Wushuang, ay lubos na naniwala sa kanya ngayon. Sige, ayos lang. Makakaalis ka na, sabi ni Leader Cho. Oo, umalis si Mr. Go sa bulwagan, ngunit naramdaman pa rin niya na may mali. Parang medyo malayo ang ugali ni Leader Cho sa kanya. Baka masyado akong nag-iisip. Ang taong higit na pinagkakatiwalaan ngayon ni Leader Cho ay ako. Wala naman akong ginawang masama. Bakit niya ako lalayuan? Naisip ni Mr. Go sa kanyang sarili. Bastos! How dare you have design sa babae ko? Papatayin! Kita sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Galit na sigaw ni Leader Cho pagkaalis ni Mr. Go. Dati, direktang inalis niya ang kapangyarihang militar ni Supei dahil lang sa sinabi nito sa likod niya ng ilang salita. Ngayon, may mga disenyo si Mr. Go sa kanyang babae at sinamantala pa niya si Ning Wushuang bago siya. Sa kanyang opinyon, ito ay hindi mapapatawad. Napaka-possessive ni Leader Cho kay Ning Wushuang. Ngayong dumating na si Mr. Go sa kanya, paanong hindi siya magagalit? Kaya naman, pagkaalis ni Mr. Go, iniisip na ni Leader Cho kung paano siya parurusahan. Unti-unting lumalim ang gabi. Dahil sa pagkubkob ng kalaban sa labas, tahimik ang buong Plum County sa gabi. Ang buong hangin ay nagsimulang mapuno ng tense at solemn na kapaligiran. Sa madilim na kapaligiran, maraming nangyari. Ang ilan sa mga pamilya sa Plum County ay nagsimula ng lihim na makipag-ugnayan sa hukbo ng Imperial Court sa labas ng lungsod. Sa orihinal, ayaw nilang ipahayag ang kanilang saloobin ng maaga. Kung tutuusin, sa kanilang opinyon, kahit sino pa ang sumangkop sa lungsod na ito, hindi sila maaapektuhan. Gayunpaman, ang nangyari sa Ning Mansion noong araw ay nagbago ng kanilang opinyon. Nakaramdam sila ng pagkaapurahan at nagsimulang magplano para sa kanilang sariling kinabukasan. Malinaw, ang pinuno ng kaaway na bumalik sa kanyang salita ay nawala ang kanyang kredibilidad at iniwan ng mga ito. Pagkatapos, wala silang pagpipilian kundi ang piliin ng hukbong imperial sa labas ng lungsod. Bagamat inayos ni Mr. Go ang mga tao na subaybayan ang mga pamilyang ito, ang mga pamilyang ito ay orihinal na malalaking lokal na pamilya. Sila ay nasa Plum County sa loob ng maraming taon at malalim ang pinag-ugatan. Paano may kukumpara sa kanila ni Mr. Go at ng iba pang kara-rating lang? Kaya naman, walang epekto ang pagsubaybay ni Mr. Go sa mga taong ito. Kung ang mga taong ito ay gustong makipag-ugnayan sa hukbo sa labas, ito ay kasing dali ng pag-flip ng kanilang mga kamay. Gayunpaman, hindi lahat ay umaasa sa hukbo ng korte ng imperial sa labas ng lungsod. Kung tutuusin, alam nila kung ano ang hukbo ng Imperial Court. Ang Plum County ay dating pinasyahan ng hukbo ng korte ng imperial. Noong panahong iyon, nahirapan din sila at napapailalim sa lahat ng uri ng pagsasamantala. Kung hindi, hindi nila piniling suportahan ang kanilang kaaway sa simula. Ang hukbo ng imperial at ang rebelding hukbo ni Leader Cho ay hindi masyadong naiiba. Kaya naman, ang ilang mga tao ay direktang sumuko sa dalawang grupo ng mga tao at pumili ng isa pang tao. Ang taong ito ay si Supei. Si Supei ang taong namamahala sa mga gawaing militar ng buong revolusyonaryong hukbo. Kaya naman, nakipag-ugnayan na siya sa mga taong ito dati. Ang mga taong ito ay may magandang impresyon kay Supei. Sa kanilang opinyon, kung si Supei ang tunay na pinuno ng revolusyonaryong hukbo na ito, kung gayon ang revolusyonaryong hukbong ito ay maaaring umunlad ng mas mabuti. Sa kasamaang palad, si Supei ay isang general lamang at hindi isang pinuno. Kabanata 604. General Su, ano sa palagay mo ang aming panukala? Sa oras na ito, ang pinto sa tirahan ni Supei ay sarado na. Ang ilan sa mga personal na gwardya ni Supei ay nakatayo sa pintuan. Ang mga taong ito ay palaging sumusunod sa kanya, kaya walang problema sa mga tuntunin ng katapatan.
Ang mga taong ito ay nakatayo dito dahil ayaw nilang maistorbo ng mga tagalabas ang usapan sa loob. Sa oras na ito, mayroong higit sa 10 tao ang nakaupo sa bulwagan ng tirahan ni Supay. Sa mga taong ito, naroon sina Supay, Wang Danyo, at ang iba pa ay mga kinatawan ng ilang mayayamang mga ngalakal o malalaking pamilya sa May County. Medyo mapurol ang atmosphere sa hall. Nakatingin ang lahat kay Supay, naghihintay na ipahayag niya ang kanyang opinyon. Si Supay ay tahimik na nag-iisip. Bakas sa mukha niya ang pagdududa, pag-aalinlangan, at kaba. In short, sobrang complicated ng ekspresyon niya. Bakit ako ang pinili mo? Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ni Supay ang kanyang ulo at tumingin sa lahat. Ngayong gabi, hinanap ni Wang Danyo si Supay upang talakayin sa kanya ang tungkol sa tugon ng Ning Mansion, pati na rin ang kaaway sa labas ng lungsod. Gayunpaman, hindi sila nag-usap ng matagal bago nagsama-sama ang mga mayayamang mga ngalakal at malalaking pamilya. Bukod dito, sa sandaling nagkita sila, direkta nilang iminungkahi ang kanilang mga ideya kay Supay. Gayunpaman, ang layunin ng pagbisita ng mga taong ito ay ikinagulat ni Supay. Ang mga taong ito ay narito upang pag-usapan ang mga bagay sa pakikipagtulungan sa kanya. Sa madaling salita, hanggat tumanggo siya, tutulungan siya ng mga taong ito sa abot ng kanilang makakaya sa hinaharap, kasama na ang pera, lakas tao, at materyales. Ang halaga ng suportang ibibigay nila ay higit pa sa ibinigay nila kay Leader Q. Hindi naisip ni Supay na ang mga taong ito ay lalapit sa kanya at kakausapin siya tungkol sa ganoong bagay. Gayunpaman, naisip niya kaagad na maaaring dahil sa insidente ng Ning Mansion kaya sila gumawa ng ganoong desisyon. Gayunpaman, si Supay ay nagkaroon ng isang ganap na bagong antas ng paggalang sa mga taong ito dahil sila ay sapat na mapagpasyahan. Nangyari ang insidente sa Ning Mansion sa araw, ngunit nakarating na sila sa kanyang tirahan sa gabi at pinili ang taong kanilang susuportahan. At ang taong iyon ay siya, si Supay. Sa totoo lang, nang marinig ni Supay ang mga salita ng mga taong ito, medyo nagulat siya, ngunit sa parehong oras, medyo nasasabik din siya. Bago siya sumama kay Leader Q, isa siyang rebelde. Gayunpaman, hindi siya nagrebelde ng matagal, at ang kanyang reputasyon ay hindi kasing ganda ng kay Leader Q. Sa makatuwid, upang sama-samang labanan ang korte ng imperial, dinala niya ang mga tao na sumapi kay Leader Q. Gayunpaman, siya ay isang taong naging pinuno noon. Sa oras na iyon, sarili niya lang ang maaasahan niya. Kung wala ang suporta ng mga mayayamang mga ngalakal na iyon, maging ang pagkain at armas ay problema ng kanyang mga nasasakupan. Ngayon, sa tulong ng mga taong ito, mas madali para sa kanya na magtagumpay. Kaya naman, medyo naantig pa rin ang puso ni Supay. Napakasimple. Lahat tayo ay mataas ang tingin kay General Su. Naniniwala kami na ang hukbong rebelde ay tiyak na magkakaroon ng mas magandang pag-unlad sa ilalim ng iyong pamumuno. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pambihirang aura sa mga taong iyon ay tumingin kay Supay ng walang pakialam at sinabi. Siya ay inirerekomenda ng mga taong ito na mamahala sa pagtalakay sa bagay na ito kay Supay. Ang kanyang pangalan ay Zhang Ming, at ang kanyang pamilya ang pinakamalaking mga ngalakal ng butil sa Plum Town. Kinokontrol nila ang higit sa 50% ng pinagmumulan ng pagkain sa Plum Town. Kahit na kailangan ni Leader Q ng pagkain, kailangan niyang lutisin ito sa pamamagitan niya. Bukod dito, ang impluwensya ng pamilya Zhang sa Plum Town ay mas malakas kaysa sa Ning residents. Kung si Ning Wushuang ay anak ni Zhang Ming, kailangan talagang pag-isipang mabuti ni Leader Q. Kung tutuusin, kung nasaktan niya ang pamilya Zhang, maaaring maharap ang kanyang hukbo sa problema ng kawalan ng sapat na pagkain upang makain. Sa makatuwid, pinili naming suportahan ka. Siyempre, pagkatapos mong makakuha ng kapangyarihan, kailangan mong bigyan kami ng kaginhawaan sa ilang aspeto, sabi ni Zhang Ming. Of course, don't worry, we won't go overboard. After all, we still hope that you can obtain more power. That way, we can obtain more benefits. Tumango si Supay. Hindi siya samobra sa kahilingan ni Zhang Ming. Ang mga taong ito ay hindi mga bodhisattva. Dahil pinili nilang bigyan siya ng lahat ng uri ng tulong, kung gayon tiyak na mayroon silang isang kahilingan. Hindi imposibleng bigyan sila ng kaginhawaan sa ilang aspeto, hanggat hindi sila lumampas.
Iyon ang nararapat sa kanila. Siyempre, kung lumampas sila, hindi magiging malabo si Supay sa kanila. Hanggat kontrolado niya ang sapat na mga tropa na tapat sa kanya, hindi siya natatakot na ang mga taong ito ay lalabag sa kasunduan. Kung tutuusin, iba si Supay kay Leader Kyo. Gusto lang ni Leader Kyo na mag-enjoy sa buhay ngayon at wala na siyang drive from before. Si Supay, sa kabilang banda, ay may ideya na makipagkompetensya sa mga bayani ng mundo. Ang ideyang ito ay mas naging halata, lalo na pagkatapos niyang pamunuan ang mga tropa sa loob ng ilang panahon. Lubos akong nagpapasalamat na pinili mo ako at naniniwala sa akin, sabi ni Supay. Gayunpaman, sa May County na ito, maraming tao ang may mas magandang prospect kaysa sa akin. Kahit na hindi ka na naniniwala kay Leader Kyo dahil sa nangyari sa Ning Mansion, hindi mo akalain na napakaraming leader na mapagpipiliin. Mas malakas sila kaysa sa akin, at mayroon ding Imperial Army sa labas ng lungsod na maaaring umatake anumang oras. Hindi ko talaga alam kung bakit mo pinili. General Su, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Bagamat ang iyong kasalukuyang lakas ay hindi kasing husay ng mga pinunong iyon, sa aming lihim na suporta at tulong, sigurado akong mabilis kang lalawak. Bukod dito, hindi kita nambobola. General Su, ang iyong kakayahan ay halatang hindi maihahambing sa mga taong maikli ang paningin, sabi ni Zhang Ming. Tungkol sa hukbo ng imperial sa labas, sa pagkakaalam ko, mayroon talagang ilang tao sa lungsod na nakipag-ugnayan sa kanila at gustong makipagtulungan sa kanila. Gayunpaman, alam na alam ko kung ano ang hukbo ng imperial. Ang mga taong iyon ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. Kaya't sa wakas ay pinili ka namin, General Su. Sinulyapan ni Zhang Ming si Supay, na tila hindi kumikibo, at nagpatuloy, siyempre, ang pagpili ay nasa mga kamay ni General Su. Kung tatanggapin mo ang aming tulong at suporta, kung gayon ang aming pagtutulungan ay opisyal na magsisimula. Kung hindi mo gagawin, pagkatapos ay magpanggap na hindi kami dumating ngayong gabi. Hindi mo rin narinig ang mga salitang ito. Pagkatapos magsalita ni Zhang Ming, tumigil siya at hindi na nagsalita pa. Sa halip, tahimik niyang tiningnan si Supay, halatang naghihintay ng kanyang sagot. General Su, ano ba ang pinagdadaanan mo? Sa tingin ko tama sila. Ikaw lamang, General Su, ang maaaring magtagumpay sa mga voluntaryong hukbong ito. Ang mga taong iyon ay lahat ng basura. Hanggat handa kang gawin ito ng mag-isa, ako, si Wang Danyo, ay handang sundan ka. Panipi, bago pa makapagsalita si Supay, tumalon na si Wang Danyo at sinabi. Noon pa man ay hinahangaan niya si Supay at pakiramdam niya ay nakakalungkot na siya ay iniwan ng kanyang kaaway. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagdala ng kaunting bigat. Kahit na gusto niyang tulungan si Supay, hindi niya magawa. Ngayon, ang mga mayayamang mga ngalakal at malalaking pamilya sa lungsod ay piniling suportahan at tulungan si Supay na gawin ito ng mag-isa. Natural na sinuportahan ito ni Wang Danyo dahil pakiramdam niya si Supay lang ang tunay na magtagumpay. Kabanata 605. Nang sabihin ni Wang Danyo na susundan niya si Supay, hindi siya nagsisinungaling. Sincere siya. Matapos marinig ni Supay ang mga salita ni Wang Danyo, talagang medyo naantig siya. Sa katunayan, alam niya na sa Revolutionary Army, maraming mga lower middle level leaders ang humahanga sa kanya at sumuporta sa kanya. Bagamat hindi nila siya binibisita araw-araw tulad ng ginawa ni Wang Danyo, sa pribado, labis silang nag-aalala sa kasalukuyang sitwasyon ni Supay. Kumpiyansa din si Supay na kung personal siyang lumapit para hikayatin ang mga taong iyon, hindi dapat magkaroon ng problema. Kaya lang kanina ay wala siyang ideya na lumabas ng mag-isa. Kung tutuusin, isa lamang siyang general na namumuno sa hukbo. Kung wala ang suporta ng pera at pagkain, imposibleng makamit niya ang anuman. Bukod dito, mayroon pa rin siyang bakas ng pag-asa para kay Leader Kyo sa kanyang puso at umaasa na magising siya. Gayunpaman, ang nangyari sa maghapon ay nagpaunawa kay Supay na si Leader Kyo ay talagang hindi na ang Leader Kyo mula noon. Imposibleng magising siya. Sa makatuwid, ito man ay para sa kanyang sarili o para sa kinabukasan ng revolusyonaryong hukbo, kinailangan itong pag-isipang mabuti ni Supay ngayon. Sa suporta ng mga pamilyang ito sa lungsod, marami siyang magagawa. Si Supay ay hindi mahilig maglaba. Pagkatapos niyang magdesisyon sa puso niya, wala na siyang ipinagpaliban. Sa halip, tumingin siya kay Zhang Ming at sinabing,
Ako ay may utang na loob kay Mr. Zhang at sa lahat na mataas ang tingin nila sa akin. Kung ako, si Supei, ay tumanggi pa rin, kung gayon hindi ko alam kung paano pahalagahan ang mga pabor. Bukod dito, si Leader Qiu ay hindi na ang Leader Qiu mula noon. Para sa aking sarili at para sa kapakanan ng revolusyonaryong hukbo, sumasang-ayon akong makipagtulungan sa iyo. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito, medyo malungkot pa rin si Supei. Kung tutuusin, masasabing malaki ang tiwala sa kanya ni Leader Qiu noong nakaraan. At saka, noon, mataas din ang loob niya at mataas ang fighting spirit. Ngayong naging ganito na siya, hindi siya komportable sa kanyang puso. Matapos marinig ang mga salita ni Supei, lahat ng naruroon ay nakahinga ng maluwag at ngumiti. Kahit na mayroon silang iba pang mga pagpipilian, hindi nila gusto ang mga taong iyon. Pagdating ng panahon, hindi lang sila magtatagumpay, kundi madawit din sila. Pagkatapos, ang mga nadagdag ay hindi makakabawi sa mga pagkalugi. Mabuti, si General Su ay talagang mapagpasyang tao. Tuwang-tuwang tumayo si Zhang Ming at sinabing, ang 500 tagapaglingkod ng pamilya Zhang ay makikinig sa mga utos ni General Su. Ang 300 tagapaglingkod ng pamilya Yang ay susunod din sa pamumuno ni General Su. At ako, sunod-sunod na nagsisigawan ang iba. Upang mapalawak ang kanilang sariling pamilya, lahat sila ay matalinong tao. Alam din nila na ito ay simula pa lamang at kailangan ni Supei ang kanilang tulong. Lamang sa oras na ito, mas maraming namuhunan sila, mas marami silang aani sa hinaharap. Siyempre, mas malaki ang panganib. Gayunpaman, alam nilang lahat na ang kayamanan at karangalan ay nagmumula sa panganib. Matagal silang nag-isip bago pumunta kay Supei, kaya hindi na sila nagdalawang isip. Bilang resulta, mabilis na napagtanto ni Supei na nakakuha siya ng halos 3,000 tagapaglingkod sa maikling panahon. Bukod dito, nakakuha siya ng maraming pagkain, armas, at kahit pera. Ang mga taong ito ay talagang maraming namuhunan sa kanya. Siyempre, naunawaan din ni Supei na kung mas maraming kapital ang ipinuhunan ng mga taong ito ngayon, mas kailangan niyang magulat sa kanila sa hinaharap. Gayunpaman, hindi nag-alala si Supei tungkol dito. Ang mga taong ito ay nasa Plum County pa rin. Sila ay mga pamilya lamang sa maliit na county na ito. Nagtitiwala siya na ganap niyang makokontrol ang mga ito. Tuwang-tuwa rin si Wang Danyo. Napagpasyahan na niyang sundan si Supei. Siyempre, kung mas malakas si Supei, mas mabuti. Bukod dito, naramdaman din niya na nakakaawa kung patuloy na mananatiling tahimik si Supei ng ganito. Sige, lahat. Ngayon, dapat nating pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon, sabi ni Supei sa lahat. General Su, mangyaring magsalita, sabi ni Zhang Ming. Tungkol sa pagkubkob ng Imperial Court sa pagkakataong ito, hindi ko masyadong iniisip ang Revolutionary Army. Bagamat natalo natin ang hukbo sa labas ng lungsod noong nakaraan, iyon ay dahil masyadong magulo ang ulo ng kanilang general. Ngayon, ang tao sa labas ay malinaw na hindi gagawa ng parehong pagkakamali. Bukod dito, ang Western Army ay mayroon pa ring kapangyarihan sa pakikipaglaban, ngunit ang kasalukuyang kapaligiran ng ating revolusyonaryong hukbo ay napakahusay, si Sun. General Su, ang ibig mo bang sabihin ay malamang na mabawi ng hukbo ng Imperial Court ang Plum County? Tanong ni Zhang Ming. Tama na yan, sabi ni Supei. Ang Plum County ay isang maliit na county sa simula. Ang mga pader ng lungsod ay mababa, at ang pagtatanggol ng lungsod ay hindi masyadong maganda. Noon, iminungkahi ko na ang pinuno ay lumipat ng lugar, ngunit hindi siya pumayag. Ngayon, ang hukbo ng rebelde ay karaniwang mayabang at kusa. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Agad namang may nag-aalalang sabi. Dumating sila upang hanapin si Supei dahil hindi nila pinahahalagahan ang hukbo ng Imperial Court. Sa makatuwid, kapag ang hukbo ng korte ng Imperial ay umatake, maaari silang magdusa ng pagkatalo. Sa tingin ko, dapat may paraan si General Su. Si Zhang Ming ay hindi masyadong nababalisa. Nakita niyang kalmado rin ang ekspresyon ni Supei, kaya nakangiti niyang sinabi. Mayroon akong ideya, sabi ni Supei. Mayroon pa akong prestihiyo sa hukbong rebelde. Bagamat hindi ko sila makukuhang sumama kaagad sa akin, kapag nasira ang Plum County at natalo ang pinuno, pagkatapos ay maaari akong mag-recruit ng ilang tao. Sa oras na iyon, kasama kayong mga especially iya,
maaari akong lumaban at bawiin muli ang Plum County. Siyempre, sa panahon na ang Plum County ay inookupahan ng hukbo ng Imperial Court, maaari kang magdusa ng ilang mga pagkalugi. Kaya, umaasa ako na maaari mong muling isaalang-alang. Kung ako pa rin ang pipiliin mo, kung gayon tayo ay magiging tunay na magkasosyo sa hinaharap. Kung hindi mo ako pipiliin, wala akong tutol, sabi ni Su Pei. Naniniwala ako kay General Su. Nang matapos magsalita si Su Pei, ipinahayag ni Zhang Ming ang kanyang opinyon. Bago siya dumating ay napag-isipan niya ito kaya sa mga oras na ito ay hindi na siya masyadong nag-iisip. Pagkatapos nito, tumingin si Zhang Ming sa iba pang nakapaligid sa kanya at sinabing, naniniwala ako na lahat ay may parehong ideya. Walang magbabago ng isip, tama ba? Nang makita ng iba ang mga mata ni Zhang Ming, may napagtanto na sila. Ang mga taong ito na naruroon ay nagpahayag na ng kanilang suporta para kay Su Pei. Sa oras na ito, kung may umatras at umalis, malamang na hindi siya papayag ang umalis ng iba. Kung tutuusin, kung umalis siya at isinumbong ang iba, magkakagulo ang iba. Malinaw, walang sino man ang handang kumuha ng panganib na ito. Siyempre, dahil napagpasyahan na nating suportahan si General Su, hindi na tayo magbabago ng isip. Oo, laging susuporta ang pamilya nating wang kay General Su. Hihintayin natin ang pagbabalik ni General Su. Ang iba ay nagpahayag din ng kanilang mga opinyon. Kabanata 606. Si Su Pei ay lubos na nasisiyahan sa ugali ng mga taong ito. Siyempre, naiintindihan din niya na ito ay dahil sa ugali ni Zhang Ming. Kaya naman, lubos siyang nagpapasalamat sa suporta ni Zhang Ming sa kanyang puso. Tumingin si Su Pei kay Zhang Ming nang may pasasalamat at pagkatapos ay sinabi sa mga tao, sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala. Bagamat magkakaroon ka ng ilang pagkalugi, tiyak na hindi ito magiging masyadong malaki dahil ang kabilang partido ay ang hukbo ng Imperial Court. Kung tutuusin, kahit na gusto nila ng mga benepisyo, hindi sila kakain ng labis. Sa makatuwid, hindi ka magdurusa ng labis na pagkalugi. Tama si General Su. Sumang-ayon si Zhang Ming. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit napakabilis niyang gumawa ng desisyon. Kung tutuusin, dati silang inookupahan ng hukbo ng Imperial Court, kaya naunawaan nila ang paraan ng paggawa ng hukbo ng Imperial Court. Kasabay nito, alam din nila kung paano haharapin ang mga ito. Matapos marinig ang mga salita ni Su Pei at mag-isip tungkol dito, ang iba ay nakahinga rin ng maluwag. Malinaw, naunawaan din nila ang pangunahing punto. Naturally, handa silang magbayad ng kaunting pagkalugi para makakuha ng mas malaking kita. Pagkatapos nito, tinalakay ng lahat ang mga bagay sa hinaharap, kabilang ang pakikipagtulungan sa pagitan ng loob at labas, pati na rin ang tiyak na pagpapatupad ng tulong. Matapos mapag-usapan ang lahat, umalis ang mga taong ito na may maluwag na ekspresyon. Labis silang nasisiyahan sa usapin ngayon. Bagamat nagbayad sila ng kaunti, hanggat ito ay matagumpay, hindi magiging maliit ang aanihin sa hinaharap. Pagdating ng panahon, hindi lang sila magiging maliit na pamilya sa Plum County. Ang kanilang pamilya ay lalawak sa napakabilis na bilis. Mahusay iyan, General Su. Hindi natin kailangang pagdusahan ang galit ng mga taong iyon sa hinaharap. Pagkaalis ng lahat, sinabi ni Wang Danyo kay Su Pei. Ang mga nakaraang araw ni Su Pei ay halatang hindi madali, at si Wang Danyo ay inalis kamakailan dahil napakalapit niya kay Su Pei. Mas marahas ang kanyang ugali, at nakipag-alitan pa siya sa mga tao. Ngayong si Su Pei ay may suporta ng mga taong iyon, hindi na kailangang magdusa pa si Su Pei. Ganon din si Wang Danyo. Hindi na niya kailangang itakwil pa. Hindi ngayon ang oras para magpahinga, sabi ni Su Pei na may determinadong ekspresyon. Sinabi ni Su Pei ng may determinasyon, bagaman ang mga taong iyon ay sumusuporta sa akin ngayon, kung hindi ko makakamit ang kasiyasang resulta, tiyak na iiwan nila ako at susuportahan ang iba. This time, nasa panganib na talaga tayo. Sa makatuwid, kapag sinalakay nila ang lungsod bukas, ikaw at ang iyong mga tauhan ay kailangang mag-ingat. Gayun din, mag-ingat na huwag saktan ng iyong sariling mga tao. Narinig mo ang sinabi nila ngayon lang. Nakipagsabuatan na ang ilang tao sa lungsod sa mga nasa labas. Kaya naman, malaki ang posibilidad na may mangyari bukas. Panipi, kung gayon, dapat ba nating paalalahanan ang pinuno at ang iba pa? Sabi ni Wang Danyo,
Bagaman napagpasyahan na niyang lumaban ng mag-isa kay Supei, ang mga rebelding ito sa lungsod ay pagkatapos ng lahat ng kanyang mga kasama. Nakaramdam siya ng kaunting paghingi ng tawad nang makita silang nasa panganib. No need. Kahit pumunta ka, hindi ka nila maniniwala. Di ba sinubukan mo minsan? Sabi ni Supei. Nang marinig ang mga salita ni Supei, hindi na binanggit ni Wang Danyo ang bagay na ito. Ito ay dahil naiulat na niya ito minsan. Gayunpaman, ang pinuno at ang iba ay hindi lamang hindi naniwala sa kanya, ngunit pinagalitan din siya sa pagiging masyadong duwag. Kahit na pumunta siya ulit sa pagkakataong ito, walang epekto. Sige, kailangan kong makipagkita sa ilang tao at makipag-usap sa kanila. Dapat kang bumalik at magpahinga muna. Siguradong magkakaroon ng matinding labanan bukas, sabi ni Supei kay Wang Danyo. Tumango si Wang Danyo at saka umalis. Kailangan niyang bumalik at paalalahanan ang kanyang mga nasasakupan kung sakaling may mangyari bukas. Hindi rin nagpahinga si Supei. Nagpunta siya upang hanapin ang ilang mga tao na naging mabuti sa kanya noon. Hindi niya inaasahan na ang mga taong iyon ay magbabago ng panig ngayong gabi at susuportahan siya. Umaasa lang siya na makakapagdesisyon sila pagkatapos ng labanang ito. Dahil nangako siyang bibigyan si Ning Wushuang ng maayos na seremonya ng kasal at dahil ang labas ng lungsod ay napapaligiran ng hukbo ng Imperial Court, bagaman gusto talaga ni Leader Qiu na pumunta sa silid ni Ning Wushuang sa gabi at kumain ng munting kagandahang iyon, pinigilan niya ang sarili. Kasabay nito, iniisip niya kung paano haharapin si Mr. Go. Noong una, si Mr. Go ay may kakayahan pa rin sa kanyang mga mata, ngunit ngayon, labis na kinasusuklaman niya si Mr. Go. Labis na siyang hindi nasisiyahan kay Mr. Go. Sa sandaling nagbago ang kanyang impresyon kay Mr. Go, nagbago rin ang ilan sa kanyang mga naunang opinyon. Akala niya si Mr. Go lang ang marunong gumawa ng ilang magagandang bagay. Ang ganitong uri ng bagay ay maaaring gawin ng iba, kaya hindi na kailangan para sa kanya na patuloy na magmahal kay Mr. Go. At saka, may mga ideya talaga si Mr. Go tungkol sa kanyang babae. Dahil dito, lalo pang hindi matiis si Leader Qiu. Sa makatuwid, mayroon na siyang balak na patayin si Mr. Go. Kaya lang hindi pa siya nakakahanap ng angkop na pagkakataon para patayin siya. Halatang hindi alam ni Mr. Go na may darating na sakuna sa kanya. Sa sandaling ito, nag-e-enjoy siya sa sarili niyang tirahan. Dahil si Mr. Go ay palaging naliligaw, ang kanyang tirahan ay hindi mas masahol kaysa sa Leader Qiu. Sa sandaling ito, sa likod bahay ng kanyang tirahan, may ilang babae mula sa tirahan ni Ning Wushuang na nakaayos doon. Ang ilan sa kanila ay mga kasambahay ng tirahan ni Ning Wushuang, at ang ilan ay mga babaeng miyembro ng pamilya ni Ning Wushuang. Sa sandaling ito, lahat sila ay naging kanyang mga personal na alagang hayop. Si Mr. Go ay nasiyahan dito. Kahit na ang mga babaeng ito ay hindi kasing husay ni Ning Wushuang, mas maganda na sila kaysa sa maraming babae. Natural, nasiyahan siya. Kasabay nito, ang mas ikinatuwa niya ay ang ari-arian na palihim niyang itinago noong kinukuha niya ang ari-arian. Hindi ito maliit na halaga. Kahit na marami na siyang naibigay kay Leader Qiu, marami pa rin siyang iniingatan para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip kay Leader Qiu, naalala ni Mr. Go ang paraan ng pagtingin ni Leader Qiu sa kanya ngayon. Parang medyo kakaiba. Dahil dito, medyo hindi siya sigurado. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang magkaroon ng kanyang kasalukuyang posisyon dahil kay Leader Qiu. Hindi niya kayang mawala ang tiwala ni Leader Qiu sa kanya. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng krisis si Mr. Go. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang madagdagan ang tiwala ni Leader Qiu sa kanya. At tila kapaki-pakinabang ang bagay na inihanda niya noon. Kamusta ang training ng Gyrfalcon? Dumating si Mr. Go sa looban at tinanong ang kanyang katulong. Tama, ang bagay na inihanda niya para kay Leader Qiu ay isang Gyrfalcon, ang Diyos ng mga agila. Kung ang bagay na ito ay sinanay na mabuti, hindi lamang ito magiging isang mabuting alagang hayop, ngunit maaari rin itong magamit bilang isang especially iya sa labanan. Makakahanap ito ng mga bagay na hindi mahanap ng mga ordinaryong tao sa kalangitan. At itong Gyrfalcon, matagal na niyang palihim na nagsasanay. Ngayon, kailangan niyang dagdagan ang tiwala ni Leader Qiu sa kanya, para makuha lang niya ang trump card na ito. Sigurado siyang magugustuhan ito ni Leader Qiu. Kabanata 607. Your Excellency,
halos handa na. Yumuko ang katulong at sinabi. Espesyal siyang inimbitahan ni Mr. Go para tulungan siyang sanayin ang Gyrfalcon. Maganda ang treatment, kaya ginawa niya ang lahat. Si Ginoong Go ay lubos na nasisiyahan sa kakayahan ng alipin. Tiningnan niya ang Gyrfalcon at nakita niyang napakamaharlika nito. Hindi mapurol ang mga mata nito dahil sa pagsasanay. Sa halip, sila ay maliwanag at matalas. Tila kayang punitin ng mga kuko nito ang biktima. Kahit na tahimik lang itong nakatayo, ramdam ni Mr. Go ang bakas ng kagitingan mula sa katawan nito. Si Ginoong Go ay labis na nasisiyahan dito. Sabi niya, bukas, sasama ka sa akin para makita ang pinuno. Ibibigay ko sa kanya itong Gyrfalcon, at tutulungan mo siyang maging master nitong Gyrfalcon. Kaya mo ba? Oo, sinabi ng alipin, ngunit magtatagal ito. Hindi na mahalaga kung magtatagal ito. Hanggat kaya mo, pakikitunguhan kita ng maayos. Ikan-away ni Mr. Go ang kanyang kamay at sinabing, salamat, kamahalan. Sabi ng katulong na masayang mukha. Siya ay nasa ganitong linya ng trabaho, kaya ang bagay na ito ay hindi masyadong mahirap para sa kanya. Ngayong napaboren siya ni Mr. Go, natural na tuwang-tuwa siya. Masayang masaya rin si Mr. Go. Alam niya na gustong-gusto ni Mr. Cho ang mga pambihirang bagay na ito. Sa makatuwid, tiyak na gusto niya ang Gyrfalcon na ito. Sa oras na iyon, hindi alintana kung si Mr. Cho ay hindi naniniwala sa kanya noon, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay magiging maayos. Malinaw na hindi alam ni Mr. Go na ang puot ni Mr. Cho sa kanya ay hindi isang bagay na maaaring mabawi ng isang malaking ibon. Bagamat hindi ito ordinaryong ibon, halatang walang silbi. Umalis si G. Go nang may kasiyahan, ngunit hindi agad nagpahinga ang katulong. Kailangan pa niyang pakainin ang Gyrfalcon. Ang Gyrfalcon ay kumakain ng hindi bababa sa 2 libra ng karne bawat pagkain, at ang gana nito ay hindi maliit. Sa kabutihang palad, mayroon siyang suporta ni Mr. Go. Kung hindi, hindi niya kayang pakainin ang Gyrfalcon. Ang sarap. Kumain ka pa at maganda ang performance bukas. Maganda ang buhay mo sa hinaharap. Pinakain ng katulong ang Gyrfalcon habang kinakausap ito. Gayunpaman, kahit na matalino ang Gyrfalcon, hindi pa rin ito maintindihan ang kanyang mga salita. Walang pakialam ang katulong. Pagkatapos pakainin ang Gyrfalcon, kinuha niya ang natitirang pagkain at umalis. Pagkatapos noon, tanging ang Gyrfalcon na lang ang natira sa maliit na kwartong ito. Biglang naglabas ng liwanag ang katawan ng Gyrfalcon sa bakanteng silid. Parang may napansin itong kakaiba. Ikinumpas nito ang mga pakpak at lumipad pataas. Nang malapit na itong sumigaw, nawala ang katawan nito sa ere. Sa orihinal na lugar nito, mayroong isang species mula sa malayong lupa. Kung makikita ito ng mga tao sa mundo, tiyak na makikilala nila ito dahil ito ay isang napakakaraniwang nilalang sa tag-araw. Isa itong lamok. Matapos makipaghiwalay kay Tianjun, bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan. Oo naman, gaya ng inaasahan niya, hindi pa kumakain si Bai Xiaoro. Nang makita siyang bumalik ay agad siyang tinitigan nito. Huwag tumingin, alam ko, pupunta ako at magluluto ngayon. Walang magawang sabi ni Huang Feng. Sa ganoong team leader, wala siyang magawa. Tumakbo rin si Little White sa gilid ni Huang Feng at bumulong. Malinaw, nang hindi nakabalik si Huang Feng, binubuli ito ni Bai Xiaoro. Sa utos ni Huang Feng, hindi ito masyadong maipakita. Sa makatuwid, ang Little White ay nakaramdam ng labis na pagkakamali sa puso nito. Inaliw ni Huang Feng si Little White at pagkatapos ay nagluto para kay Bai Xiaoro. Sabi ko, team leader, bagamat boss kita at maganda rin, hindi ka naman mabubuhay at makakain ng libre araw-araw. Ayokong magbayad ka ng renta. At least, kailangan mo akong tulungan sa mga gawaing bahay, di ba? Sabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro habang kumakain. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, medyo napahiya si Bai Xiaoro. Parang dito siya nakatira at kumakain ng libre. Gayunpaman, kung ipagawa sa kanya ang gawaing bahay, tila hindi niya alam kung paano ito gagawin dahil hindi pa siya na-expose dito mula pa noong bata pa siya. Nalantad siya sa lahat ng uri ng pamamaraan ng pagpatay, kung paano mabilis na magtanim at iba pa. Hindi pa rin pamilyar sa kanya ang gawaing bahay. Pagkatapos ay babayaran kita ng renta. Sabi ni Bai Xiaoro,
Kung ikukumpara sa paggawa ng gawaing bahay, malinaw na nadama ni Bai Xiaoro na mas mabuti ang pagbabayad ng renta. Hindi siya nagkulang sa pera. Naiisip ko pa rin na mas mabuting gumawa ka ng mga gawaing bahay. Kung bibigyan mo ako ng pera, hindi ako nangangahas na tanggapin ito. Dito ka rin nakatira, ayaw mong maging masyadong masama ang kapaligiran. Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, nang makitang medyo ayaw ni Bai Xiaoro, sinabi niya, Team Leader, dahil ba hindi ka marunong gumawa ng gawaing bahay? Nang makita ang kaina-hinalang tingin ni Huang Feng, galit na sinabi ni Bai Xiaoro, sino ang nagsabing hindi ko alam kung paano ito gagawin? Gagawin ko ito, ngunit huwag asahan na marami akong gagawin. Well, gawin mo na lang ang kaya mo. Tila hindi pa rin naniniwala si Huang Feng na gagawa ng gawaing bahay si Bai Xiaoro. Ang kaina-hinalang titig na iyon ay sumakit kay Bai Xiaoro. Nanumpa siya na kailangan niyang gumawa ng mabuti at malaglag ang panga ni Huang Feng. Ano ba ang mahirap sa gawaing bahay? Mas mahirap kaya ito kaysa sa pagtatanim? Napaisip si Bai Xiaoro. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan ni Bai Xiaoro na sa kanya, ang paggawa ng gawaing bahay ay talagang mas mahirap kaysa sa pagtatanim. Bukod dito, ito ay mas mahirap. Si Huang Feng ay komportableng nakasabay sa isang dilag na kumain. Bagamat medyo tamad si Bai Xiaoro, siya ay talagang isang kagandahan. Sa kabilang banda, hindi masyadong maganda ang mood ni Kai Tian. Ito ay dahil alam na ni Kai Tian na si Huang Feng ang nagkusa na hanapin siya at tinuruan si Fang Deito ng leksyon. Si Huang Feng, na nagkusa na guluhin siya, hindi lang siya nasugatan, pinutol pa niya ang dalawang daliri ni Deito Fang. Dahil dito, medyo nagulat si Kai Tian sa husay ni Huang Feng. Naisip niya na si Huang Feng ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi niya inaasahan na mayroon pala talaga siyang kakayahan. Iniisip ang namamagang braso ni Pang Chenfo sa ospital, tila hindi simple ang husay ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit na naiintindihan ito ni Kai Tian, wala siyang dapat ipag-alala. Sa karamihan, magtatagal lang ito. Hindi tulad ng hindi siya nakakita ng mga taong may mahusay na kasanayan. Nakita pa niya ang mga espesyal na puwersang iyon sa teleportasyon. Kahit gaano pa sila kagaling, hindi nila kayang tiisin ang napakaraming tao. Sa makatuwid, nagplano si Kai Tian na maghanap ng mas maraming tao na haharap kay Huang Feng. Tungkol naman sa walang kwentang Fang Deito na iyon, maaari lang siyang manatili sa kinaroroonan niya. Gayunpaman, si Fang Deito ay malinaw na hindi susuko ng ganoon kadali. Ipaghiganti man ang sarili o ang pabor kay Kai Tian, ayaw niyang bitawan ang pagkakataong ito. Young Master Kai, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo pa ako ng isang araw. Kung hindi ko pa rin kayang harapin, makakahanap ka ng ibang tao. Paano naman? Halos nagmamakaawa na sabi ni Fang Deito. Kumunat ang noo ni Kai Tian. Noong una, gusto niyang direktang makahanap ng ibang tao. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Gayunpaman, dahil sinabi na ni Fang Deito, pumayag siyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Kabanata 608. Okay, pagkatapos ay bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung magugulo ka pa rin sa pagkakataong ito, sabi ni Kai Tian. Huwag kang mag-alala, Young Master Kai. Tiyak na walang mangyayaring aksidente sa pagkakataong ito. Mabilis na saad ni Fang Deito. Sana nga, hindi ako mahilig humarap sa basura. Natapos si Kai Tian at ibinaba ang telepono. Sa kabilang banda, baka sa mukha ni Fang Deito ang kawalan ng awa at pagiging. Mapagpasyahan, Huang Feng, pinilit mo akong gawin ito. Gusto mo ang teritoryo ko, iyon ay katulad ng pagnanais ng buhay ko. Ikaw lang ang makakalaban ko. Dahil sa naunang bagay, malinaw na may intensyon si Fang Deito na patayin si Huang Feng sa kanyang puso. Ang kanyang teritoryo ay ang kanyang buhay. Hindi siya papayag na ang kanyang teritoryo ay mahulog sa kamay ng iba. Tungkol sa utos ni Kai Tian, hanggat binali niya ang binti ni Huang Feng at dinala si Huang Feng upang makita siya, naisip na ni Fang Deito kung paano sisigot. Sasabihin niya na masyadong mabigat ang kamay ng kanyang mga kampon. Hindi niya napigilan ang sarili at pinatay si Huang Feng. Malamang, walang pakialam si Kai Tian. Pagkatapos ng lahat, gusto rin niyang harapin si Huang Feng. Sa pag-iisip nito, pumunta si Fang Deito sa kanyang silid at kumuha ng isang kahon na gawa sa kahoy mula sa isang lihim na kompartimento.
Binuksan niya ang kahon. Talagang may pistol at ilang bala sa loob. Napakabago ng pistol na ito. Nakuha ito ni Fang Dato ng napakahirap. Hindi niya ito nagamit kahit isang beses. Itinago niya ito para sa pagtatanggol sa sarili. Kapag nakatagpo siya ng panganib, magagamit niya ito. Noong una, naisip niya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong gamitin ang pistol na ito sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang usapin ngayon kay Huang Feng ay nagpalabas sa kanya ng pistol na ito. Huang Feng, tiyak na kailangan niyang harapin. Napakahusay ng husay ni Huang Feng. Kung aasa lang siya sa kanyang mga kampan, tila hindi nila masupol si Huang Feng. Sa makatuwid, maaari lamang siyang umasa sa pistol na ito. Bukod dito, sa pagkakataong ito, hindi handa si Fang Dato na hayaan ang iba na gawin ito. Pinili niyang gawin ito sa kanyang sarili. Kung tutuusin, ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa pistola. Ito ay isang sikreto para sa kanya. Isang lihim na maaaring magligtas ng kanyang buhay sa isang kritikal na sandali. Sa makatuwid, ang mas kaunting mga tao na nakakaalam, mas mabuti. Bukod dito, kung gagamitin niya ang baril, hindi niya kailangang lumapit kay Huang Feng at makipaglaban kay Huang Feng. Kaya naman, pakiramdam niya ay napaka-confident pa rin niya. Sa kasong ito, hindi niya kailangan ng iba para gawin ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alamin ang kinaroroonan ni Huang Feng. Noon lang siya nakagalaw. Tungkol sa kinaroroonan ni Huang Feng, walang magandang paraan si Fang Dato upang matukoy ito. Maaari lamang niyang piliin na maghintay. Kung tutuusin, ang impormasyon na ibinigay ni Kai Tian sa kanya noon ay ang pagsunod sa isang babae. Pagkatapos, malalaman niya ang kinaroroonan ni Huang Feng. Nagpasya si Fang Dato na sundan ang babae sa umaga, umaasang mahanap si Huang Feng. Hindi alam ni Huang Feng na si Fang Dato ay hindi pa talaga niya binugbog sa oras na ito. Iniisip niya ang tungkol sa paghihiganti, pati na ang pagkitol ng kanyang buhay. Sa oras na ito, humiwalay si Huang Feng kay Bai Xiaoro at pumasok sa kanyang kwarto. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanyang pinakabagong kayamanan sa kahon ng imbakan. Isang agila, ito ang unang impresyon ni Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos basahin ang paglalarawan ng agila na ito sa storage box, alam ni Huang Feng na ito ay isang gyrfalcon. Napakalakas ng gyrfalcon na ito. Tinansya ni Huang Feng na dapat itong tumimbang ng halos 10 libra. Ang taas nito ay halos 1 metro. Ang haba ng pakpak nito ay maaaring umabot ng hanggang 2 metro. Ang matatalas na kuko at tuka nito ay nagpakilig sa mga tao. Sa unang tingin, halatang agresibo itong nilalang. Gayunpaman, marahil dahil sa storage box, hindi inatake ng gyrfalcon na ito si Huang Feng matapos siyang makita. Pinunasan pa nito ang kanyang binti. Naramdaman pa ni Huang Feng na mayroon siyang isang uri ng koneksyon. Dito, narinig noon ni Huang Feng na pagkatapos madomestic ang ganitong uri ng nilalang, makikinig lang ito sa amo nito. Gayunpaman, tila binago ito ng storage box. Nagpakita ito ng sapat na pagmamahal kay Huang Feng. Lumipad, tingnan ko, sabi ni Huang Feng sa gyrfalcon. Gusto niyang makita kung pakikinggan siya ng gyrfalcon na ito tulad ng Little White. Hindi binaygo ng gyrfalcon na ito si Huang Feng. Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, ikinapak nito ang kanyang mga pakpak at lumipad pataas. Gayunpaman, ang espasyo sa kwarto ni Huang Feng ay halatang hindi sapat para ibuka nito ang kanyang mga pakpak at lumipad. Kaya naman, medyo hindi ito nasisiyahan at parang gustong umiyak. Mabilis itong pinigilan ni Huang Feng. Nandito pa rin si Bai Xiaoro. Kung narinig niya ito, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng kung paano haharapin ang gyrfalcon na ito. Ang bagay na ito ay malinaw na hindi maaaring harapin tulad ng Little White. Ang Little White ay maaaring tretuhin tulad ng isang ordinaryong aso, ngunit ang gyrfalcon na ito ay hindi maaaring tretuhin tulad ng isang ordinaryong ibon. Ang bagay na ito ay mas malaki at mas mahalaga kaysa sa isang ibon. Mula ngayon, Xiaoying na ang itatawag ko sa iyo, sabi ni Huang Feng sa gyrfalcon. Xiaoying, mula ngayon, mananatili ka sa labas ng lungsod. Huwag kang babalik nang wala ang utos ko. Naririnig mo ba ako? Gayon din, lumipad ng mataas. Huwag hayaang matuklasan ng mga tao ang iyong pag-iral. Nag-isip sandali si Huang Feng at sinabi sa gyrfalcon. Hindi ito maaaring makatulong.
Sa lungsod, gaano man kataas ang paglipad ng Gyrfalcon, makakaakit pa rin ito ng pansin kung mananatili ito sa loob ng lungsod. Gayunpaman, ito ay naiiba sa labas ng lungsod. Pinakamabuting humanap ng masikip na kagubatan na mapagtataguan. Sa ganoong paraan, walang makakakita nito. Gayunpaman, ang Gyrfalcon ay halatang hindi nasisiyahan sa pag-aayos ni Huang Feng. Pinunasan nito ang binti ni Huang Feng. Well, alam kong ayaw mo akong iwan, at ayaw ko rin siyang hiwalayan sa akin. Gayunpaman, wala akong ibang pagpipilian. Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, nag-isip siya ng isang lugar at sinabi sa Gyrfalcon, "O tama, mayroon akong ibang lugar. Wala namang ibang tao doon, ngunit ang espasyo ay hindi masyadong malaki. Gayunpaman, maaari akong pumunta doon anumang oras. Gusto mo bang pumunta doon?" Ang lugar na pinag-uusapan ni Huang Feng ay ang villa na ginawa mula sa storage box. Imposibleng pumunta doon ang ibang tao. Gayunpaman, ang espasyo doon ay napakalaki para sa mga tao, ngunit hindi para sa Gyrfalcon. Gayunpaman, mabilis na tumango ang Gyrfalcon. Malinaw, ayaw nitong iwan si Huang Feng. Nang malapit na itong dalhin ni Huang Feng sa villa, tatlong bagay ang biglang lumipad palabas sa kanyang storage ring. Sila ang Jade Buddha, ang formula sa paggawa ng alak, at ang Jade Scepter na katatapos lang niyang makuha. Mag-teleport na naman ba siya? Bulong ni Huang Feng nang makita niya ang pamilyar na eksenang ito. Ang Gyrfalcon na kakakuha lang niya ay nabalot ng sinag ng liwanag sa oras na ito. Mabuti na lang at hindi ako pumunta at nagbenta ng Jade Scepter noon. Si Huang Feng ay nagalak sa kanyang puso. Kung ibinenta niya ang bagay na ito, hindi niya alam kung kailan siya papasok sa mundong iyon. Siyempre, ito rin ay dahil si Huang Feng ay hindi masyadong kapos sa pera kamakailan. Kung hindi, hindi niya magagawang panatilihin ang Jade Scepter na ito. Kabanata 609. F***6. Nang maibalik muli ang paningin ni Huang Feng, hindi niya maiwasang magmura. Hindi ito masisisi kay Huang Feng. Masyadong marami ang storage box na ito. Sa nakaraang ilang teleportasyon, 2 ang nasa larangan ng digmaan, at 1 lamang ang nasa mapayapang panahon. Sa oras na iyon, naisip ni Huang Feng na maaari siyang i-teleport sa isang mapayapang panahon sa hinaharap. Sa kasong iyon, maaari siyang mapayapang magsimula ng isang negosyo at kumita ng pera sa espasyong iyon, at pagkatapos ay ipagpalit ang gusto niya sa storage box. Gayunpaman, nalaman na ngayon ni Huang Feng na siya ay masyadong walang muwang dahil sa pagkakataong ito ay na-teleport siya sa isang kapaligiran sa larangan ng digmaan. Bagamat hindi pa nagsisimula ang labanan, tinitingnan ang pamilyar na eksena sa kanyang harapan, alam ni Huang Feng na malapit nang sumiklab ang labanang ito. Sa oras na ito, si Huang Feng ay naiteleport sa ibang oras at espasyo, at nakatayo siya sa sulok ng pader ng lungsod. Walang ibang tao sa paligid, kaya hindi nag-aalala si Huang Feng na ang kanyang biglaang hitsura ay matakot ng sinuman. Sa di kalayuan sa labas ng lungsod, nakikita ni Huang Feng ang maraming bonfire at tent sa kanyang magandang paningin. Malinaw, ito ay hindi isang walang laman na ilang, ngunit may mga tao. Bukod dito, ang bilang ng mga tao ay hindi maliit. Sa pagtingin sa mga sundalong nagbabantay sa paligid, maaaring hulaan ni Huang Feng na dapat mayroong hukbong nakatalaga doon. Sa madaling salita, ang lungsod na kinaroroonan niya ngayon ay napapaligiran ng hukbo ng kalaban. Paanong hindi maiini si Huang Feng sa pagtuklas na ito? Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang kahon ng imbakan sa oras na ito ay hindi masama. Pagkarating ni Huang Feng dito, nakasuot talaga siya ng mga sinaunang damit at armor. Gayunpaman, sa pagtingin sa guti-guti na anyo ng armor, si Huang Feng ay labis na nag-aalinlangan tungkol sa kung mayroon itong anumang defensive effect. Gayunpaman, nang makitang ang mga tao sa hindi kalayuan ay nakasuot din ng katulad na kagamitan, at ang ilang mga tao ay kahit na walang anumang armor, naunawaan din ni Huang Feng kung bakit ang storage box ay nagbigay lamang sa kanya ng punit-punit na armor. Si Huang Feng ay hindi nang ahas na mag-antala. Mabilis niyang isinuot ang golden silk soft armor na ilang beses nang nagligtas sa kanya. Kahit na ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan ay napakahusay, ang larangan ng digmaan ay masyadong magulo pagkatapos ng lahat. Walang nakakaalam kung saan manggagaling ang mga palaso, kaya mas mabuting maging ligtas. Hoy! Sino ka?
Bakit may ibang tao dito? Katulad ng pagsusuot ni Huang Feng ng Golden Silk Soft Armor, isang figure ang pumunta sa kanyang tabi at nagtanong. Kahit na ang kabilang partido ay naguguluhan sa biglaang pagsulpot ni Huang Feng, hindi niya masyadong pinaghinalaan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Malinaw, hindi niya akalain na si Huang Feng ay isang sundalo mula sa Imperial Court sa labas ng lungsod o isang especially iya. Ang mga taong ito ay talagang kulang sa pagbabantay. Napabuntong hininga si Huang Feng sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Sa halip, sinabi niya, kadadating ko lang, at gusto kong. Bago natapos ni Huang Feng ang kanyang mga salita, ikinaway ng lalaki ang kanyang kamay at sinabing, wala akong pakialam kung sino ka. Nauna akong pumunta rito, umalis ka na. Pagkatapos noon, umupo ang lalaki sa sulok sa tabi ni Huang Feng, sumandal sa dingding, at pumikit. Lalong hindi nakaimik si Huang Feng. She slept with him ganun lang. Masyado siyang relaxed. May mga tropa pa ng kalaban sa labas. Itong kuya, kita mo, medyo malaki ang lugar na ito. Dito rin ako magpapahinga. Hindi kita iistorbohin. Sabi ni Huang Feng. Ngumuso ang lalaki at hindi na nagsalita. Diretsong umupo si Huang Feng. Gusto na niyang maunawaan ang tiyak na sitwasyon ng lugar na ito. Bagamat binigyan siya ng storage box ng isang set ng damit, hindi nito ipinakilala ang lugar na ito. It's really F***ing bad luck. Yayakapin ng mga opisyal ang kanilang mga asawa upang matulog sa kanilang mga silid, ngunit gusto nila na tayo ay nasa duty sa gabi at pakiramdam ang hangin. Casual na sabi ni Huang Feng. Tama na, ang mga salita ni Huang Feng ay maaaring umalingaw sa taong katabi niya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at medyo galit na sinabi, ang Liu Dato na iyon ay umaasa lamang sa kanyang magandang relasyon sa pinuno. Hindi siya pumunta sa lungsod at tinanong ako, what **************** bastard? Itong kuya, sa tingin mo ba mananalo tayo sa mga taong nasa labas? Ako ay isang bagong dating. First time ko sa battlefield, kaya medyo natatakot ako, sabi ni Huang Feng. Ano ang dapat ikatakot? Sabi ng lalaki, dumating ang Western Army sa labas minsan, pero natalo pa rin sila sa amin. Maraming tao ang namatay. Noon, wala pa kaming kasing daming tao ngayon. This time, siguradong matatalo namin sila. Pagkatapos noon, sinasadyang nakipag-chat si Huang Feng sa taong ito, na gustong malaman pa. Gayunpaman, ang taong ito ay malinaw na isang mababang antas na kawal, kaya wala siyang gaanong alam. Hindi gaanong malaman ni Huang Feng, kaya wala siyang masyadong alam. Alam lang ni Huang Feng na ang lugar na kinaroroonan niya ay tinatawag na Plum County, at ito ay inookupahan na ngayon ng isang grupo ng boluntaryong hukbo. Sa madaling salita, miyembro na siya ngayon ng boluntaryong hukbo, at ang kalaban sa labas ay natural na hukbo ng korte ng imperial. Gayunpaman, ang korte ng imperial ay magulo ang ulo nitong mga taon, kaya ang mga ordinaryong pag-aalsa ng mga magsasaka ay sunod-sunod na bumangon. Marami ng tao sa mundo ang ayaw sa Imperial Court. Ang boluntaryong hukbong kinabibilangan niya ay isa lamang sa maraming boluntaryong hukbo, at ang sukat nito ay maaari lamang ituring na daluyan. Sinakop na ngayon ng kanilang boluntaryong hukbo ang Plum County, gayon din ang ilang nakapaligid na mga county. Ang kanlurang hukbo sa labas ay dumating upang salakayin sila. Gayunpaman, ang hukbong ito ay tila natalo na nila minsan, kaya ang mga boluntaryong ito ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa pagkubkob ng kanlurang hukbo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng pinuno. Inalis niya talaga ang kapangyarihang militar ni General Su. Kung hindi, mas madali para sa atin na labanan ang labanang ito. Buti na lang at natalo natin ang mga taong dumating sa pagkakataong ito. Patuloy na nagrereklamo ang lalaki. Natural na hindi alam ni Huang Feng kung ano si General Su, kung ano ang pinuno. Gayunpaman, nakikita niya na ang taong nasa tabi niya ay labis na humahanga kay General Su. Sa oras na ito, halos madaling araw na. Tila walang gaanong oras si Huang Feng para matulog. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang paglilinang, kahit na hindi siya nakatulog ng ilang magkakasunod na gabi, ang kanyang espiritu ay hindi masyadong maaapektuhan. Gayunpaman, sinasamantala ang katotohanang may ilang oras pa, ipinikit din ni Huang Feng ang kanyang mga mata at tahimik na inilipat ang kanyang panloob na enerhiya, inaayos ang kanyang estado sa pinakamagandang estado. Bumangon na kayong lahat, damn it,
I asked you to stand guard, not to sleep. Nang bahagyang maliwanag ang kalangitan, nakarinig si Huang Feng ng alon ng mga sumpa. Papalapit ng papalapit ang tunog. Halata namang papalapit sila sa kanila. Yung anak ng asungot na si Liu Dato. Comfortable siyang natulog sa kwarto niya at ngayon ay hindi na niya tayo matutulog. Sa tingin mo ba sasalakay ang Western Army ngayon? Ang taong nasa tabi ni Huang Feng ay tumayo habang nagmumura. Tumayo din si Huang Feng. Sa oras na ito, isang taong nakasuot ng baluti ang lumapit sa kanila. Sinulyapan niya si Huang Feng na parang naramdaman niyang medyo hindi pamilyar si Huang Feng. Gayunpaman, hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa paglalakad. Pabalik, Kabanata 670. Nagkaroon ng bagong pag-unawa si Huang Feng sa maluwag na ugali ng Revolutionary Army. Kahit na siya ay isang buhay na estranghero, hindi pa rin siya nakikilala ng mga ito. Kasuklam-suklam. Ang katabi ni Huang Feng ay bamulong sa likuran ng taong kakaalis lang. Gayunpaman, medyo natatakot pa rin siya sa kabilang partido. Naglakas loob lang siyang sabihin ito nang makalayo na ang kabilang partido. Isa pa, hindi siya nagsasalita ng malakas. Noong una ay gusto ni Huang Feng na makahanap ng pagkakataong umalis, ngunit sa oras na ito, lahat ng nasa pader ng lungsod ay nagising na. Bukod dito, ang bawat isa ay may kanya-kanyang responsibilidad. Kung walang utos, halatang hindi sila makagalaw ng basta-basta. Sa makatuwid, si Huang Feng ay maaari lamang magpatuloy na tumayo sa kanyang posisyon. Dahil maliwanag na ang kalangitan, mas malinaw na nakikita ni Huang Feng na ang kampo ng militar sa di-kalayuan ay madilim na. Halata na nagising na rin ang hukbo ng Imperial Court. Biglang sumimangot si Huang Feng. Ito ay dahil nakita niyang tila nagkukumpulan ang mga sundalo sa kampo ng hukbo sa tapat. Obviously, hindi sila naglaliko. Sa makatuwid, dapat silang maghanda para sa isang pag-atake. Sa madaling salita, maglulunsad ng pag-atake ang kalaban ngayon. Damn it! Napabuntong hininga si Huang Feng sa kanyang puso. Hindi pa siya pamilyar sa lugar na ito. Hindi pa siya bumababa sa mga pader ng lungsod upang tumingin sa ibang mga lugar, ngunit nahaharap na siya sa isang labanan. Tsaka sa pagkakataong ito siya pa rin ang nangunguna. Si Huang Feng ay likas na malungkot sa kanyang puso. Kung tutuusin, kahit gaano pa karami ang napatay niya rito, hindi naman gaanong aanihin. Promosyon, hindi siya maaaring manatili dito magpakailanman. Kahit nabigyan siya ng opisyal na posisyon, wala itong silbi. Kung may oras si Huang Feng, mas gugustuhin niyang isipin kung paano kumita ng pera. Tumangala tuloy sa labas. Anong nakikita mo? Tanong ng katabi ni Huang Feng. Sila ay sasalakay, mahinahong sabi ni Huang Feng. Nakikita mo ba ito mula sa malayo? Hindi siya pinaniwalaan ng katabi niya. Si Huang Feng ay walang balak na magpaliwanag pa. Dahil hindi siya makaalis sa pader ng lungsod pansamantala, harapin na lamang niya ito ng harapan. Kasabay nito, ang mga general ng Revolutionary Army sa lungsod ay nagising na lahat. Sila ay nakabihis ng maayos at naghahanda na dumalo sa pulong na pinangunahan ni Leader Qiu. Siyempre, mayroong dalawang exception. Ang isa ay si Su Pei. Siya ay hindi kasama sa mataas na echelon ni Leader Qiu. Sa makatuwid, wala siyang mga kwalifikasyon para lumahok sa naturang pagpupulong. Siyempre, hindi nilayo ni Leader Qiu na hayaan si Su Pei na manatiling walang ginagawa. Nais din ni Su Pei na lumahok sa labanan. Gayunpaman, maaari lamang niyang dalhin ang kanyang sariling mga tao sa harap ng lungsod at makisali sa malapit na pakikipaglaban sa mga sundalo ng kaaway. Ang ibang tao na hindi dumalo sa pulong ay si Mr. Go. Siyempre, hindi dahil hindi siya pinayagan ni Leader Qiu na dumalo. Bagamat gusto siyang patayin ni Leader Qiu sa oras na ito, hindi siya umatake. Kung tutuusin, hindi pa niya nagawa, kaya maaari pa rin siyang dumalo sa ganoong pagpupulong. Hindi dumalo si Go sa pulong dahil nagalit siya sa kanyang lingkod na siyang namamahala sa pagsasanay sa Gyrfalcon. Tell me, anong nangyayari? Hindi ba ikaw ang may kagagawan sa pag-aalaga niyan? Bakit ito nawala? Sigaw ni Mr. Go sa katulong. Sa orihinal, siya ay dumating ngayong umaga na may pusong puno ng kagalakan, handang dalhin ang sinanay na Gyrfalcon na ito upang makilala ang pinuno ng kanyang mga kaaway. Gayunpaman, pagdating niya, sinabi sa kanya ng katulong na nawawala ang Gyrfalcon. Paanong?
Hindi siya magagalit kung hanggang ngayon ay hindi niya ito mahanap. Replying to my lord, nung umalis ako kagabi, nandoon pa yung Gerfalcon, pero pagdating ko kaninang umaga, wala na. Matagal ko nang hinanap pero hindi ko makita, nanginginig na sagot ng katulong. Tinanong kita na magpaamo ng Gerfalcon para sa akin, pero hindi mo nagawang paamuhin, ha? Ganito ba ang ginagawa mo? Si Mr. Go ay hindi nasiyahan. Pagkatapos ay sinabi niya, maaaring lumipad ito ng mag-isa. Panipi, sa tingin ko ay hindi. Lumipad man ito ng mag-isa, babalik din sana ito ng mag-isa, sabi ng katulong. Then you mean may nanakaw yung Gerfalcon? Kumunat ang noo ni Mr. Go. Posible naman. Mabilis na tumanggo ang katulong. Kung ang Gerfalcon ay lumipad, kung gayon siya ang mananagot. Kung ito ay ninakaw, kung gayon wala itong kinalaman sa kanya. Masasabi lamang na hindi sapat ang seguridad ng tirahan ni Mr. Go. Magpatuloy ka sa paghahanap. Sabay hanap ka ng ibang Gerfalcon at paamuin mo agad. Ayokong maulit ang ganitong bagay. In the future, magpapahinga ka kung nasaan man ang Gerfalcon. Sabi ni Mr. Go. Oo, aking Panginoon. Nakahinga ng maluwag ang taong iyon sa kanyang puso. Maliwanag, ang bagay na ito ay lumipas na. Pagkaalis ni Mr. Go sa likod bahay, pumunta siya para palakasin ang seguridad ng kanyang tirahan. Kung talagang ninakaw ang Gerfalcon, nangangahulugan ito na hindi sapat ang seguridad ng kanyang tirahan. Sa pagkakataong ito, isang Gerfalcon ang nawala. Sa susunod, baka buhay niya na. Kung tutuusin, marami na siyang nasaktan, at marami rin ang gustong palitan siya. Sa makatuwid, si Mr. Go ay hindi nang ahas na maging pabaya. Pagkatapos lamang ayusin ang gawaing pagtatanggol, pumunta si Mr. Go sa pulong. Bagamat huli na ito sa napagkasunduang oras, hindi nag-alala si Mr. Go dahil alam niyang late na nagising si Leader Cho kamakailan. Bukod dito, kahapon lang niya nakuha si Ning Wushuang, na nagustuhan niya, kaya imposibleng magising siya ng mas maaga kaysa sa karaniwan ngayon. Gayunpaman, nang dumating si Mr. Go, medyo nahiya siya nang makitang nandoon na ang iba. Siyempre, hindi iyon ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay naroon din si Leader Cho, at nakaupo siya sa yulunan ng mesa na may masamang mukha. Hehe, andito na lahat. Leader, maaga ka rin ngayon. Medyo hindi komportable si Mr. Go na tinitigan siya ng lahat, kasama na si Leader Cho. Maaga, Mr. Go, late ka na ng kalahating oras. Sinabi ni Leader Cho na may malungkot na mukha, at ano ang ibig mong sabihin dyan? Anong ibig mong sabihin maaga din ako ngayon? Ibig mo bang sabihin, araw-araw akong nahuhuli? Panipi, hindi, leader, hindi yun ang ibig kong sabihin. Mabilis na sabi ni Mr. Go nang makita niya ang hindi magiliw na ekspresyon sa mukha ni Leader Cho. Gayunpaman, diretsong sumigaw si Leader Cho, paano ka magiging tamad sa harap ng kalaban? Huli ka pa nga sa meeting. Anong silbi ko sa'yo? Ayon sa mga alituntunin ng militar, kung huli ka ng kalahating oras, mapaparusahan ka ng 50 beses. Mga lalaki, hilahin siya palabas at bugbugin. Panipi, flop. Matapos marinig ni Mr. Go ang mga salita ni Leader Kyo, lumuhad siya na may mapupulang mukha at sumigaw, Leader, patawarin mo sana ako. Alam kong mali ako, hindi na ako mahuhuli. Please let me go this time.